Lods, itong gagawin natin ay balik kukuha tayo ng driver para dito sa finals na to. And Lodi, yung pinakamaliit, yan yung kukunin natin. Yan ay ginagamit para sa mga linear amplifier na ang pwedeng paganahin ay yung portable radio, ang pwede nilang maging driver. Yun ang ibig kong sabihin. Okay? May 5 watts in, then 160, 170, 200 watts, ganyan. Ito yung kinukuha natin, yung driver na yan. Okay, ayan siya Lodi. Medyo hindi ko pa madukot-dukot. Okay, ito yung ating output Lodi. Ayan, at ito naman yung ating input. I-test din natin siya kung wala ba siyang short o leak. Ibig ko sabihin, mataas yung continuity, ganyan. Sa tingin ko ay okay naman siya Lods. Bali, ito naman yung affected na driver. C194. Yan, C194 yung nakikita ko. Tanggalin lang natin ito Lods at atin papalitan. Bali, napasukan ito Lodi ng mataas na watts ng radyo, which is nasa 60 or 50 yung pumasok dito. 5 watts lang yung kinakailangan ng linear amplifier na to. 5 watts, 2 watts, ganyan. Okay, alalay lang sa pagpapainit Lodi, kung may mga hot air station kayo dyan na ginagamit, alalay lang sa pagpapainit. Kahit sabihin natin sira na itong pyesa na to, alalay lang para hindi madama yung ibang nakapaligid sa kanya. Kung nakikita yung mga plastic, pagka sobrahan ng init yan ay nalulusaw. Yung mga trimmer na plastic. Okay, check natin to. Okay, ayon sa nabasa ko sa tester ay nag-open siya Lodi. Ngayon, subukan nating ilapat itong driver kung pasok ba yung kanyang pin o yung paa. Sa tingin ko Lodi ay okay naman. Ngayon ang gagawin natin, kumuha tayo ng sirang tube. Yung finals na sira na, tanggalin natin yung kanyang ceramic. Pwedeng ang pangtanggal dyan ay panghinang na malakas. Pwedeng kutsilyuhin, i-grind nyo na lang. Pwede yun Lodi, para mahiwalay yung kanyang ceramic. Bali, yung kukunin natin na plate ay para lang yan sa o para mailapat din yung driver na DIY natin doon sa mismong aluminum case ng RF amplifier. Okay? Ayan. Medyo pinukpok natin ng konti. Ayun Lodi, kung halimbawa may mga natira pa, kailangan matanggal talaga yan. Pwede tayong gumamit, sabi ko nga, grinder. Ayan, andarin lang natin. Tsaka natin ikaskas ito. Basta ang maiiwan dyan Lodi, ayan, yung nakaipit sa long nose, yan yung maiiwan. Kasi dyan natin ididikit yung ating DIY na driver para sa linear amplifier na yan. Okay, pagkatapos nyo Lodi, pag natanggal nyo na yung ceramic na nakadikit dito, pwede nyo siyang i-grind din para magkasya doon sa mismong susuksukan ng board. Diba kung may nakita kayo merong parehabang sukat doon na butas, doon papasok yan. Pagka masyadong makapal to ay sasabit, kaya yung katamtaman lang. Okay Lodi, na i-grind ko na siya. Saktong sukat lang yan, halos pumantay lang oh. Ngayon Lods, ang susunod nating gagawin, kunin natin tong ating grenade na paglalagyan ng driver natin. Iipit natin sa tape ng panghinang. Kahit anong gamit nyo dyan Lodi na pwedeng makapagpainit dyan sa DIY natin na yan na paghihinangan ng driver ay pwede. Pero mas mabuti kung sinamahan ko siya ng hot air station. Ayan, binubugahan ko ngayon yan. Tapos pagka mainit na yan, pwede tayong maglagay ng eto Lodi, insenso, para maganda yung tunaw ng lead. Okay, eto siya Lodi, yung hot air station natin. Yan, kargahan natin ng tinggaan natin siya at ilagay na natin yung
driver. Ayun siya, Lods. Medyo wag nyo masyadong tututukan yung kulay itim na yan, Lodi, ng hot air o kung ano pa man ano. Pagkatapos pala niyan, Lodi, pagka maganda na yung kapit ng driver dyan sa DIY nating pagdidikitan, bunutin nyo na rin yung saksakan ng panghinang para lumamig siya. Huwag nyo tatanggalin yan, Lodi, na mainit kasi madidisalign yan. Imbis na maganda na yung DIY nyo, ay pagka nagalaw yan, disalignment na yan. Bali, lalakad yan eh. Kasi nga malambot pa yung lead. Okay? Maglagay tayo ng thermal, Lodi. Dagdagan lang natin. At ilagay na natin yung ating DIY na driver. Okay, mag-alala, Lodi, sa mga... Kung halimbawa, yung dati na driver niyan ay may mga palikpik pa siya sa gilid-gilid. Huwag kayong mag-alala kasi connected naman lahat yan. Bali, kung babasahin natin sa multi-tester, meron tayong perfect ground, meron tayong input at meron tayong output. Okay, itornilyo na natin, Lods, para sa testing. Kung dadaloy ba yung output o magbibigay ba ng AC volts yung output. Okay? Ito, Lodi, for testing tayo, ilagay lang sa ECB yung multi-tester at i-point natin sa output line. Ayan, mapapansin nyo ay talagang malakas yung kanyang lagatak na. Ibig sabihin, meron na tayong magandang output para sa driver. So hanggang dito muna, Lodi. Maraming salamat. Magandang buhay.